palakasin pa ang pananampalataya sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Dito lamang sa Men of Light. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. We will be hearing from some of the helping hands from the Department of Justice, the Philippine National Police, ECPAT Philippines, and IJM Philippines as we look back on their insights from our previous episodes and talk about how to move forward with some representatives from our local government units and the Department of Education in implementing at the local level child protection policies and programs. Join us in today's episode of Cyber Chat, Cyber Save Our Children. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. NECQ, iiral sa Bataan simula August 23. GCQ with heightened restrictions, ipatutupad sa Zambales simula August 21. COVID-19 vaccine rollout ng mga munisipalidad at syudad sa Pampanga, hindi raw dapat paghambingin ayon kay Guagua Mayor Dante Torres. Pagpapaliban ng mandatory roadworthiness test, panawagan ng ilang grupo at local officials. At dinosaurs sa isang public park sa Porac, umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Binibining Sonia P. Soto, ako si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Mula Enhanced Community Quarantine o ECQ, sasailan sa Modified ECQ ang Bataan simula sa darating na Lunes, August 23 hanggang sa katapusan ng buwan. Patuloy ang isinasagawang pagbabakuna at para ilapit ito sa mga residente ng malalayong lugar sa probinsya, inilunsad ng local IATF yung tinatawag ho nilang Vax on Wheels. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Rainiel Pawid. Ipatutupad na sa Bataan ang Modified Enhanced Community Quarantine simula August 23 hanggang August 31, 2021. Sa kabila nito, hindi naman tumitigil ang vaccine rollout sa lalawigan upang mapigilan rin ang pagdami ng COVID-19 cases. Maliban sa 24 vaccination sites, nagsimula na rin ang Vax on Wheels o pag-iikot ng bus na may dalang bakuna. Nagsilbing pilot area ang Aplan Barangay ng Bamban sa Hermosa. 300 residente rito ang nabakunahan kontra COVID. Mas maganda po kasi kung pupunta pa po ng Hermosa, mas marami po makakasalubong ibang tao at ibang taga-lugar po. Malaking tulong po to. Malaking bagay. Ayon sa Provincial IATF, malaking tulong ang ganitong vaccination scheme lalo na sa mga malalayong lugar. Madalas daw kasing nagiging balakid ang transportasyon upang makapagpabakuna ang ilang Bataenyo. Para po yung mga malalayo sa ating mga vaccination sites sa sentro ay mapalapit natin yung bakuna sa kanila. Asahan pa umano ang nasa 3 hanggang 5 karagdagang Vax on Wheels na iikot pa sa ilang mahihirap at tribal community ng Bataan. May mga bus pa po tayo na nakuha po, dinonate ng mga private companies na kino-convert po natin sa Vax on Wheels para yung mga nasa laylayan, mga nasa liblib ay hindi na po kailangan bumiyahe sa sentro. Samantala, sa latest vaccination report ng Provincial Health Office, umabot na sa 153,638 ang naturukan ng unang dose habang 119,830 ang fully vaccinated. Target na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Patuloy namang tumataas ang active COVID-19 cases na binabantayan sa buong probinsya na umabot na sa 2,975. 16,862 na ang total confirmed cases, kung saan 592 ang namatay at 13,295 ang gumaling na. 34 sa bilang ay pawang mga COVID-19 Delta variant. Rainiel Pawid, CLTV News.
At sa kaugnay na balita, isa sa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ with heightened restrictions ang lalawigan naman ng Zambales simula bukas, August 21. Kailangan umanong maghigpit sa probinsya dahil tumataas na naman ang bilang ng mga positive COVID-19 cases. Patuloy pa rin ipinatutupad ang rapid antigen testing requirement para sa lahat ng mga papasok sa naturang lalawigan. Magbabalik si Reniel Pawid. Mula sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ay isa sa ilalim sa GCQ with heightened restrictions simula August 21 ang Zambales. Alinsunod ito sa Executive Order No. 24 Series of 2021 na ibinaba ng provincial government. Sa ilalim ng GCQ status, ipatutupad sa buong probinsya ang curfew hours mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kung saan hindi pinapayagang lumabas ng kanilang bahay ang mga residente na 18-year-old pababa at 65-year-old pataas. May mga comorbidity, buntis at may mga health risks anuman ang kanilang vaccination status. 10% capacity lamang ng bawat venue ang pinapayagang gamitin sa pagdaraos ng religious gatherings. Mananatili pa rin ang ilang heightened restrictions gaya ng mandatory COVID-19 testing sa border, papasok ng lalawigan. Ayon kay Provincial Health Chief Noel Bueno, ang mga residente ng Zambales na nagtatrabaho sa labas ng probinsya at araw-araw bumabiyahe ay kailangan na ring sumailalim sa weekly rapid antigen testing. Hinihimok naman ng Provincial IATF ang mga employer at private institution na sagutin ang gastos sa COVID testing ng kanilang mga empleyado. Ang paglalagay sa GCQ status with heightened restrictions ay bunsod ng tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. As of August 19, 5,156 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Zambales. 644 dito ay aktibong kaso. 147 ang namatay at 4,365 ang gumaling na. Reniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, COVID-19 vaccine rollout sa mga munisipalidad at syudad sa Pampanga, hindi raw dapat paghambingin ayon kay Guagua Mayor Dante Torres. Kulang na supply ng bakuna, daing ng opisyal. At grade consideration, ibinigay para sa mga scholars ng San Luis, Pampanga. Flexible learning, magpapatuloy raw habang may pandemya. Ang detalye ng mga balitang yan sa aming pagbabalik. Introducing the Ford Everest with 2-liter bi-turbo diesel engine and 10-speed automatic transmission. The new Ford Everest. Extraordinary happens offline. Alam niyo bang mahigit sa 100 wika at wikain ang ginagamit ng mga Pilipino sa buong kapuluan? Taong 1935 ng pangalanan ng surian ng wikang pambansa na 8 dito ay mga pangunahing wika. Sa 8 pangunahing wikang ito,
Tagalog ang ginawang wikang pambansa noon upang mapagbigkis at magkaroon ng simbolo ng kabansaan o nasyonalidad ang mga Pilipino. Buwan ng Agosto, buwan ng wika. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa. Ito ang nagmamarka sa atin bilang mga Pilipino. Ngayong buwan ng Agosto, ating pagyamanin at ipagmalaki ang wikang Pilipino. Nakikiisa ang CLTV sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Bakit nga ba Tagalog ang naging wikang pambansa noon? Una, Tagalog dahil sinasalita ito ng napakaraming Pilipino at ito ang pinaka-nauunawaang wika sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Pangalawa, ang tradisyong pampanitikan nito ang may pinakamayaman, pinakamalawak at pinakamaunlad. Pangatlo, higit na maraming aklat ang nasusulat kaysa sa iba. Buwan ng Agosto, buwan ng wika. Nagbabalik po ang CLTV News at sa detalye ng iba pang mga balita. Kapansin-pansin ngayon sa social media ang post ng mga netizen na naghahambing sa estado ng COVID-19 vaccination rollout sa kanilang mga munisipalidad at doon po sa mga karatig bayan o karatig syudad. Dahil dito ang ilang opisyal ng mga maliliit na bayan sa Pampanga ang madalas na nagiging laman ng panunukso. Pero depensa ho nila, tila hindi nauunawaan ng kanilang mga nasasakupan ang sitwasyon dahil umaasa lamang sila sa vaccine deployment ng provincial government. Narito po ang detalye ng balitang yan. Sa 19 na munisipalidad at 3 syudad sa Pampanga, madalas na mapuri ng ilang netizen ang lungsod ng Angeles dahil sa palagiang update nito
kaugnay ng kanilang vaccination rollout. Katunayan, ipinagmamalaki pa nga ng city government na nitong August 19, 2021 na hit nila ang record-breaking na nasa 7,874 individual na nabakunahan kontra COVID-19 sa isang araw. Ayon sa Chief Vaccine Implementor ng Angeles City na si IC Calaguas, hindi sila nababagalan sa deployment ng bakuna ng DOH. Bagkus, tinapatan lang nila ang hamon ng DOH na lampasan ang minimum na 3,000 daily average administered vaccine kung gusto umano nila na mas malaki ang vaccine allocation sa syudad. Hindi kami nababagalan. Although sana may bigay na weekly. May bigay weekly yung halimbawa, yung katumbas ng capacity namin. Let's say ang katumbas ng capacity namin a week is 25,000. Sana weekly bigyan na kami ng 25,000. Ganun lang yung gusto namin. Bukod sa 2 mega vaccination sites ng syudad, ang pagbaba sa komunidad at paggamit ng halos kalahati ng working population ng City Hall ang nagpabilis sa vaccine rollout sa Angeles City. Itinalaga niya ako as chief implementer ng vaccination program. So binigyan niya ako ng free hand para gamitin lahat ng departamento ng syudad para mag-volunteer dito sa vaccination program. As you can see, ang mga staff na gamit namin sa vaccination program, 500 munisipyo. So almost kalahati na yan ng manpower ng mga permanent position sa City Hall. As of August 19, 2021, higit 73,000 na ang bilang ng mga fully vaccinated sa Angeles, habang higit 127,000 naman ang tumanggap ng first dose. Higit 320,000 naman ang target na mabakunahan sa naturang highly urbanized city para maabot ang herd immunity. Makikita rin sa post ng Angeles City na naka-itemize kung anong brand ng bakuna ang naiturok at anong priority eligible group nabibilang ang mga nabakunahan. Hindi umano ito pagyayabang ng syudad ayon kay Calaguas, kundi katungkulan lang nila para ipaalam sa publiko ang status ng rollout ng bakuna. Basic lang, Pao. Lahat ng ginagawa namin, kailangan malaman ng ating kababayan kasi dapat due yun sa kanila. Yeah. Ibig sabihin, we are mandated to serve them. So dapat lagi silang informed. Sa performance ng Angeles City, ramdam ng ilang maliliit na munisipalidad sa Pampanga ang tila umano maling akala ng mga netizen na ginagawang paghahambing ng syudad sa mga munisipalidad sa Pampanga. Ito ang daing ni Mayor Dante Torres, kasabay umano ng pambabash ng mga netizen sa kanilang pag-roll out ng bakuna. May karapatan naman silang mag-bash, pero meron din naman kami karapatan na dapat di kami ibabas dahil kung ano lang ang dumarating sa amin, yun lang ang pwede namin isaksak. Inamin ni Mayor Torres na gusto man niyang ipagyabang ang vaccine rollout sa kanilang social media ay hindi nito maipagmamayabang dahil sa kakarampot lamang umano ang dumarating. Naihalimbawa pa niya ang 500 doses na kamakailan ay naibaba sa kanila na pinaghatian pa ng nasa 31 barangay. Kamukha ng ating mga kapitan. Halimbawa, bigyan kita example, pare. 570 yata ang darating, no? Dumating. I-divide mo ng 31 barangay. Oh, wala man tig-20 bawat barangay. This time, paano ka gagawa ng ng 3 vaccination site? Makakatanggap ka 500. Yung manpower mo lang, mas marami pa yung manpower mo kaysa magpapabakuna, di ba? Sa 87,000 na target mabakunahan sa Guagua, Pampanga para makamit ang herd immunity ay nasa 10% pa lamang daw sila o higit 8,000 ang nabakunahan. Vaccination percentage sa amin ito, 10% pa lang kami, pare. Pakiusap niya sa mga kabalen na nambabati ko sa kanila, unawain muna na sila'y nakadepende lamang sa limitadong alokasyon ng bakuna mula sa provincial government. Explain naman ni Governor yan Kung ilan ang darating, i-divide naman kami ng hindi naman equally divided. Pro rata, depende sa population mo. Kung halimbawa maliit ka, kamukha ng Saswan, konti lang yung mapupunta sa iyo. O diba? Hindi kami kamukha ng mga syudad. Meron silang sariling supply na diretso sa DOH.
Sinikap ng CLTV News na makipag-ugnayan kay Pampanga Deputy Chief Vaccination Program Malu Lacson kung ano ang estado ng distribusyon ng bakuna sa 19 na munisipalidad sa Pampanga. Sa limitadong impormasyon mula kay Lacson, as of August 18, 2021, nasa 303,178 umano na kabalin ang nabakunahan sa 19 na munisipalidad ng Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, mga kabalen, mula sa dating grade na 90, ibinaba na sa 80 ang maintaining average ng mga scholar ng lokal na pamahalaan ng bayan ng San Luis, Pampanga. Batid umano kasi ng mga opisyal ng bayan ang hirap ng mga estudyante ngayong panahon ng pandemya. Pero paglilinaw ho nila, hindi ito pagkukonsinte sa pagkakaroon ng bababang marka, bagkus ito'y konsiderasyon dahil sa krisis na kinahaharap ng mga mag-aaral. Yan po ang balitang tinutukan ni Rainiel Pawid. Kada taon 15 million pesos ang inilalaan ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga para sa 2,500 scholars na bahagi ng Scholar ng Luis Program. 3,000 piso kada SEM ang natatanggap ng mga estudyanteng tulad ni Joy Guarin. Second year na si Joy sa kursong Business Administration. Kabilang man siya sa President's List o mga estudyanteng matataas ang marka, aminado pa rin siyang malaking adjustment ang biglaang pagpalit ng face-to-face learning sa online schooling. Maliban sa tambakang school activities, nakadagdag pa raw ang hirap ng buhay dahil halos nawalan ng trabaho at negosyo ang ilan sa mga magulang ng mga mag-aaral. Mahirap po kasi, lalo na po sa mental health kasi sa adjustment din po mahirap. Kaya naman upang hindi na mawalan pa ng scholarship ang ilang mag-aaral na lubos na apektado ng pandemya, nagbigay ng konsiderasyon ng LGU ng San Luis. Ang maintaining grades ng mga scholar ginawa ng adjustment. Dati may mga condition kami, ang average namin kinukuha 90. So ngayon, dahil nga pandemic, per year, doon sa first year binaba namin ng 85, second year and to third year 80% na lang. Para naman sa mga graduating student, tanging pagpasa sa lahat ng subjects ang requirement ng lokal na pamahalaan. Doon sa 4th year, 5th year, dahil galing din naman tayo bilang estudyante, na-experience natin yan, napakahirap na ng mga 4th year and 5th year. So ang is, basta wala nang tayong grades na pinag-uusapan, wala nang average. Ang importante, wala kang bagsak and walang incomplete grades, pasok ka na sa scholar. Hindi umano nila tinuturo ang maging kampante sa mababang grado ang mga mag-aaral bagkus dapat umanong ikonsidera ang kasalukuyang sitwasyon. Samantala, ayon sa Commission on Higher Education, magpapatuloy ang sistema ng flexible learning hanggat hindi natatapos ang pandemya. Ang flexible learning ay pamamaraan kung saan maaaring mag-aaral ang mga estudyante sa pamamagitan ng kombinasyon ng face-to-face classes at modular at online learning. Rainiel Pawid, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. Pagpapaliban ng mandatory roadworthiness test, panawagan ng ilang grupo at local officials dito sa bansa. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Programang ito ay hatid sa inyo ng Fiesta Communities Incorporated at ng Houseland Development Corporation. Bakit nga ba Tagalog ang naging wikang pambansa noon? Una, Tagalog dahil sinasalita ito ng napakaraming Pilipino at ito ang pinaka-nauunawaang wika sa lahat ng rehiyon sa ating bansa. Pangalawa, ang tradisyong pampanitikan nito ang may pinakamayaman, pinakamalawak at pinakamaunlad. Pangatlo, higit na maraming aklat ang nasusulat kaysa sa iba. Buwan ng Agosto, buwan ng wika. Bawat boto ay mahalaga dahil ito yung pagkakataon na pantay-pantay ang tingin sa bawat Pilipino. Ito yung pagkakataon na pantay-pantay na may karapatan tayo para ihalal yung mga gusto nating manungkulan sa gobyerno. Ang hindi pagboto ay pagsasantabi ng isang karapatan para maihalal nga natin yung mga nararapat na maging opisyal ng gobyerno para makapili ng mga susunod na mga leader na mamumuno sa ating bansa na mayroong vision para maging maayos na yung panunungkulan o yung isang administrasyon.
Kung gusto niyo pong baguhin na yung buhay niyo at magbago na yung ekonomiya ng bansa, ito na yung pagkakataon para magparehistro tayo at bumoto para sa magiging tamang liderato ng bansa. Rehistrado na ako para bumoto. Ikaw! At nagbabalik po ang CLTV News sa iba pang mga balita. Ilang lokal na opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagpahayag ng kanilang kahilingan sa Department of Transportation na ipagpaliban muna habang may pandemya ang pagpapatupad ng mandatory roadworthiness test sa mga private motor vehicle inspection center. Nitong umaga, muling nagdaos ng motorcade mula Lubao hanggang Angeles City ang mga may-ari ng private emission testing center at vehicle insurance company dito sa Pampanga para ipanawagan ang pagpapahinto sa pagpapatupad ng naturang atas. Narito pong detalye ng balitang yan. Ang limitadong bilang ng mga nagsasagawa ng roadworthiness inspection sa bansa na hindi natatapatan ang malaking volume ng mga nagpaparehistro araw-araw ay nakikita sa mga lugar ng Private Motor Vehicle Inspection Center. Kagabi, August 19, 2021, alas 7 na, ngunit may pila pa rin ng mga sasakyan na sasalang sa roadworthiness test dito sa Quick PNBIC sa Angeles City. Ito'y taliwas sa nooy sinasabi ng General Manager ng Quick PNBIC na si Romeo Jun Hilomen na sa pamamagitan ng number queuing ay masosolusyonan ang pila. Sir, mayroon kami pinapatupad ngayon ng number queuing. Based sa number, mayroon ng cellphone number doon kung ano na pong number na nandito sa area sa line namin. So just text us kung halimbawa kayo kung anong number na natin ini-inspect para sa convenience nyo. Para hindi ko kayo maghintay dito dahil sa pandemic tayo ngayon. Kaya sa muling panayam kay Hilomen, nilinaw niya kung bakit mahaba pa rin ang pila. Anya ang nakikita umanong pila sa umaga ay dahilan ng pagkakasabay-sabay na mga kumukuha ng queue number.
Actually, Sir Paulo, kung mapapansin nyo, sa morning, nagsasabay sila dumating, no? Binibigyan lang namin sila ng number, tapos kukunin namin yung ORCR, tapos pinapauwi namin sila lahat eh. Kaya mapapansin mo, at 8 or 9, wala nang pila yan sa harap. Habang ang pila naman umano na nakita ng news team nitong nakalipas na gabi, ay talagang sinikap lamang anya nilang tapusin ang lahat ng mga nakakuha ng numero. Wala po kaming cut-off, sir. Gusto lang namin sila ma-accommodate lahat para ho hindi sila mag-stay ng matagal or magpumila ulit sa kinabukasan. So tinatapos namin yung transaction namin in the whole day. Paliwanag ni Hilomen, kaya ng kanilang makina na inspeksyonin ang higit 200 na 4 wheels light vehicle at 300 naman umano kada araw sa mga motorsiklo. At dahil sa laki ng daily transaction, nagdagdag naman umano sila ng tao. Actually, yung machine namin, sir, pwede mag-operate ka hanggang 6 a.m. hanggang 12 ng gabi. Matibay mo yung equipment eh. Very efficient yung technology na AMCA. So, hindi naman siya sinasabi na hindi niya na kaya. Kayang-kaya. Yung staff ko naman, nagdagdag na ako para hindi naman ho mapagod ng gusto yung mga tao ko. Base sa A1 source ng CLTV News, mababa na sa 300 na daily vehicle registration sa mga key cities sa Pampanga na may district office na 4 vehicle registration. Sa Geographical Area of Responsibility o GAOR na may mandato na sumailalim ang lahat ng behikulo sa roadworthiness inspection dito sa Pampanga, 2 lamang ang operational na PNVIC. Samantala, sa muling pagiging mandatory nito, ilan sa mga lokal na opisyal sa bansa ang nagpadala ng liham kay Secretary Art Tugade para muli itong ilif. Isa na dito ay si Camarines Sur Mix Villafuerte. Katwiran niya, hindi pa rin napapanahon na isa lang sa roadworthiness test ang mga sasakyan. Ganito rin ang panig ng ilang opisyal sa Pangasinan gaya ni Board Member Von Mark Mendoza. Simula nang muling maging mandatory ang roadworthiness inspection, ay iba't ibang kilos protesta na rin ang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa na dito ngayong umaga, August 20, 2021, na naganap sa Lubao, Pampanga hanggang Angeles City na dinaluhan ng mga may-ari ng Private Emission Testing Center at Vehicle Insurance Company. Sinikap ng CLTV News na kuhanan ng panig ang DOTR. Ngunit ayon kay ASEC Goddess Hope Libiran, wala pa umanong official statement dito. Paolo G. Santos, CLTV News. Rehiyon, narito naman ang isang mabilis na sulyap sa iba't ibang balitang dapat ninyong malaman sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon. Hatid ni JM De Jesus sa Central Luzon News Express. ay magsasagawa ng mga pag-aaral at modules. Magkakaroon din ng virtual classrooms, on-site visits at live streaming sa istasyon ng CLSU upang mahikayat ang mga benepisyaryo. Hangad din ng CHEDA maipakita sa buong mundo ang product development and culinary arts ng ating probinsya. Samantala, higit 40 kabataan sa Balanga, Bataan na nagkaisa upang ipalaganap ang tamang impormasyon tungkol sa HIV at tuberculosis. Malaki daw ang impluwensya ng mga kabataan ngayon dahil sila ay mulat sa paggamit ng iba't ibang social media platforms, kaya naman mas madali silang mahikayat na alamin ang mga tamang impormasyon hinggil sa mga sakit na HIV at TB. Ayon naman kay Sangguniang Kabataan Bataan Federation President Precious Manuel, gagamitin nila ang kanilang impluwensya upang mawakasan ang mga mali impormasyon sa mga nasabing sakit. Malaking tulong din umano sa gobyerno ang pagiging katuwang ng mga kabataan sa paglaban sa iba't ibang sakit ngayong panahon ng pandemya. Sa iba pang balita, naglaan ng 495,000 pesos ang DOST para sa pag-upgrade ng Materials Recovery Facility sa Barangay Tibag, Tarlac City.
Nasa 265.5 tons na basura sa Tarlac ang biodegradable. Kaya malaking tipid umano ito dahil ang city government ay nakakaipon ng 6,800 pesos araw-araw sa pagproseso ng 8 toneladang biodegradable waste. Bukod sa pwedeng gawing fertilizer, di na kinakailangan pang magbayad ng 850 pesos per ton of waste para lang maitapon ang mga basura sa landfill. Ayon kay Mayor Christy Angeles, ang mga fertilizer ay ipamimigay ng libre sa mga magsasaka at mga barangay at ibibenta naman sa murang halaga sa mga pribadong sektor. Parte umano ito ng 10-year solid waste management plan ng Tarlac upang masolusyonan ang problema sa basura. JM De Jesus, CLTV News. At sa iba pang mga balita, mga kabalen, mga karehiyon, na itala po ngayong araw itong tinatawag na highest single day COVID-19 cases sa bansa. Ito po yung advisory ng Department of Health. Ngayong August 20, 2021, 4 p.m., ang Department of Health ay nakapagtala ng 17,231 na karagdagang kaso ng COVID-19. Mayroon namang naitalang 5,595 na gumaling at 317 na pumanaw mula sa naturang sakit. Sa kabuang bilang, ang mga nakitalang kaso sa bansa ay 123,251. Ito ho yung bilang ng aktibong kaso at yung mga gumaling naman ay higit 1.6 million. At mga kabalen, ito na mga nasasawi, umabot na nga ho sa 31,198. Paalala po ng Department of Health, asahan pa ang patuloy na pagtaas ng mga COVID-19 cases. Kaya naman patuloy lamang daw sa pagsunod sa mga minimum safety standards at yung pagbabakuna. Yan po ang mga datos na latest po mula sa DOH. Ulitin lang ho natin, 17,231 new cases of COVID-19 ang naitala ngayong araw. Ito po ang pinakamataas mula ng tamaan ng pandemya ang bansa. Sa pagbabalik po ng CLTV News, dinosaur sa isang public park sa Porac, Pampanga, umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station,
CLTV News at sa puntong ito makakapanayam natin si Ginoong Dan Yumul, ang tagapangulo o ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, para bigyan tayo ng update kaugnay nga nitong ginawa nilang motorcade doon sa kanilang panawagan na magkaroon ng pansamantalang pagpapaliban itong mandatory roadworthiness test ng Land Transportation Office doon sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Magandang gabi po, Kong Dan Yumul. Kumusta ho? Magandang gabi rin, kasamang Justin. Mabuti po naman at salamat sa Diyos at nakaraos po yung ginawa naming karaban na noise barrage na ginanap kanina all over Central Luzon. Opo. Kung gaano ho karami itong mga nakiisa dito sa sinasabi ninyong noise barrage caravan na nagsimula dito sa Lubao at Angeles City, yung mga naibalita natin kanina. Maging ho ba sa ibang probinsya, meron ding mga nakilahok dito sa naging programang ito? Well, opo, dahil nationwide nga yan, pero dahil lang focus natin dito sa lalawigan ng Pampanga, nagsimula kami dyan sa Olongapo-Gapan Road, patulak ng Lubao, na dinaluan ng iba't ibang bayan, ng Florida, Lubao, Guagua, Aray, San Fernando, Mabalacan, Angeles City, at lalo na po dito sa City of San Fernando, na kung saan lahat po ng nag-insurance, PETC owner, yung mga member po ng Private Motor Vehicles Coalition, mga nagtatrabaho po sa iba-ibang emission center, katulad ng mga nag-insurance, nag-stencil, lumawak po sila. Kumulang po, hindi po kami bababa sa 500 kanina. Mix na po yun, MC, tricycle, SUV, at iba-ibang personalidad ang tumulong. Magmula po kaninang alas 7 ng umaga, ang assemble time na, nasa 6 a.m. Natapos po kami almost 1 p.m. na ng hapon. At naging matagumpay naman at lahat po ng mga kawani, ng mga nag-insurance at saka mga PETC sa iba-ibang lugar dito sa probinsya, nung makita kami naglabasan sa mga opisina, animo yung talaga namang makita mo ko, talagang nakikisa sila. Hindi lang po itong mga negosyante, talagang yung mga motorista as well. Kasi ginising natin ang kamalayan ng mga motorista, hindi nila alam pa itong, ano ba itong Motor Vehicle Inspection Center na to. Sabi ko nga, lahat naman tayo, everybody's ang concern natin is safety. Ano po? Hindi kami tutol sa gusto ng DOTR o LTO sa ginagawa nilang safety kuno. Pero alam naman natin kung ang solusyon maiayos po yung mga sasakyan na nire-rehistro, sana hindi maging daan ng corruption. Kasi malinaw naman, wala silang tinutungtungan batas. Hindi katulad ditong mga PTC operator, malinaw, ang tinutungtungan nilang batas, yung Republic Act 4136, so yung tinatawag nilang Land Transportation Code of the Philippines, yung Clean Air Act na 8749, pero itong PMBIC na to, wala. At alam naman natin, sometimes in March, magmula po ng kalampagin namin ng DOTR noong January 25, pangatlong noise barrage na namin to. One is January 25, yung pangalawa is July 21. Ang pangatlo po ito, ang pinakamalaki. At susundan pa po natin yan, hanggat hindi po nagigising ang gobyerno, nakakatakot po ito kung walang kikilos na katulad namin. Alam naman natin kung sino nasa likod ng PMBIC na to dahil mag-eleksyon, mga politiko po nasa likod nito. At hindi pa biro-birong tao nasa likod ng mga PMBIC na to. Kung ordinaryong tao ka lang, mantakin mo, kung wala kang 60 million, hindi ka makakapag-operate ng ganitong center. So alam natin na may window of corruption kaya may nadalito. Sabi nga ni Senador Recto, comatose na yan, nasa ICU na, paano nyo nabuhay? Ipaliwanag nyo sa tao, ano ba yan? Lahat naman po tayo, concern natin is safety. Ang pinaglalaban natin dito at hindi lang natin kakalampagin ng mga nakaupo sa DOTR, meron tayong judicial proceeding dyan. Kakatok din kami sa husgado. Ano ba ang magiging stand ng korte dito? Ito ba, may tinutugtungan batas? Pwede bang maningil sila ng ganito? Pwede bang government resources, ang LTO, kinuha ng PMBIC using
government resources tapos private ang mag-handle sa LTO. Kailan pa nangyari Opo. yan? Oo. Malinaw naman yung Mr. Tugade kung anong pupuntahan. Ang pinapaboran mo dyan, yung mga negosyanteng kung saan kayo kikita. Opo. Bongdan, maitanong ko lang, binabanggit ninyo nga itong punto doon sa batas, ano, pero itong LTO naglabas ng memorandum circular, no, yung 2020-2217, yun nga para bigyang permiso na mag-operate itong mga inspection center, no, dito sa Pampanga, at nakalagay dito sa dokumentong ito na nainilabas no, itong October 16, 2020 ay yung Quick Vehicle Inspection Center na na-interview naman ho ng ating kasamang si Paulo G. Santos, at yung GAOR na kanilang yung geographical area ng kanilang sakop ay yung Angeles, Mabalacat at saka yung sa Biga ho, no, bahagi din ng Mabalacat yan. Kong Dan, matanong ko lang, no, itong mga development dyan sa usapin na yan, kanina ho nagkaroon ng balita na yung mga ilang lokal na opisyal, no, sa Pangasinan, meron din ho sa Camarines Sur, sumulat kay Ginoong Art Tugade, Secretary Tugade, na ipagpaliban nga ito. Ano ho yung nakikita ninyo magiging epekto nitong pagsasalita ng mga lokal na opisyal na ito dito sa laban ng inyong grupo? Well, actually, kasamang Justin, nakakapagtaka nga. Kung dapat, only in the Philippines nga, bakit may batas na hindi pare-parehas? Katulad ng sinasabi niyong GAO, yung Geographical Area of Responsibility, ang naiintindihan ko po dyan, kung ang isang LTO o isang GAO, wala pong nakatayong PMBIC, pwede ka magparehistro sa iba. Pero pag meron ka ng PMBIC doon sa GAO mo, doon ka na magpaparehistro, kaya mandatory, naglabas sila ng memorandum yung sinasabi niyo. Pero still, questionably pa rin yung memorandum nila. Kaya nga natutuwa tayo, hindi lang naman yung ibang senador. Ultimo may sulat tayo galing kay Congressman Villafuerte, sinulatan niya sa Secretary Tugade na suspindihin muna yan. Si Gobernador Ebdani ng Zambales, ganun din. Yung mga nasa Northern Luzon, ganun din. Kasi itong mismong mga local chief executive natin, ng mga politiko natin sa iba-ibang probinsya, naguguluhan. Ano ba to? Bakit kung ito nakakabuti sa mga motorista, bakit hindi pag-usapan ng maayos? Katulad ng sinasabi ng Congress, nag-hearing na rin si Congressman Sarmiento ng COTR dyan, si Senador Grace po ng Senate, na sinasabi ang constitutional yan. Sino bang nasa likod niyan? Itigil muna yan, pag-usapan muna yan. Marami na pong nananawagan. Kaso, alam natin, kahit Senate ka, kahit Congress ka, hindi nila basta may patitigil yan. Well, nakakalungkot. Alam natin nila na may basbas si Pangulong Digong kay Tugade, kaya hindi nila magalaw. Pero kung hindi lang si Tugade, wala nang pagkakaiba kay Duque yan. Kahit anong batikos pa natin kay Secretary Duque, dahil nasa likod niya yung presidente, wala tayong magagawa. Ganyan din si Tugade. Kahit na lahat ng mga mambabantas na yan, hindi naman nila pwede sabihin, no, Mr. President, patitigil ko muna yung bata mo, ha? Opo, pinatigil mo si Tugade para mo Kongdan, sorry, interrupt ko lang ho kayo, Kongdan, balik ho tayo dun sa tanong, ano ho yung nakikita ninyong magiging impact nito dun sa laban na hinihingi ho ninyo, lalo na't sumuporta itong mga lokal na opisyal? Ay, malaking bagay po sa amin yan. Actually, katulad po yung ginawa ng Norte noon na sinuspindi po yung mayor's permit ng mga PMBIC niyan. May kapangyarihan po yung mga local chief executive na nakakasakop sa atin for the sake of their constituent. Dapat patigil talaga yan. Malaking bagay po sa laban namin yan. Sila mismo nakaka-relate. Kaya nga po, kahit na magastos, pagod kami, continuous education, ano ba itong PMBIC na to? Yan ang hinihingi namin sa DOTR. Ipaliwanag nyo, ano ba to? Okay. Maraming salamat po, Ginoong Dan Yumul. Yun na lamang yung oras natin. Pero susubaybayan ho natin yan. At anytime naman ho, lagi namin kayong naimbitahan dito sa aming programa. Sir, mag-iingat ho kayo at God bless you po. Salamat kasamang Justin sa pagkakataon. Ingat po tayo lahat. Mga kabalen, ulitin ko lang ho, sinubukan hong kunin ng panayam na ating kasamang si Paulo G. Santos, ang DOTR, kaugnay nga ho ng isyong yan. Pero according po kay ASEC Goddess Libiran, wala pang statement ang DOTR Secretary Art Tugade, kaugnay ho nitong panibagong isyu nga nitong
itinataas o i-voice out ho ng grupo nitong nila Ginoong Dan Yumul. Mga kabalen, silipin naman ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend mula kay Ginoong Manny Esguerra ng Pag-asa Clark. Okay, si Tropical Depression Isang po ay namataan sa layong 1,095 kilometers dyan po sa may silangan ng Northern Luzon. Siya po ay nagtatagay ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay maliit po ang tsansa na mag-landfall sa anumang parte ng bansa kung hindi po magbabago yung direksyon niya at yung kanyang bilis ng pag-usad. At inaasahan din po na posible pong sa linggo ay posible pong lumabas na po siya ng PAR. Pero yung pong possibility na hilahin niya yung habagat ay hindi po natin naalis. Pag lumapit po siya sa kalupaan, posible rin pong mahila yung habagat at magbalik na yung 1 week long na nawala yung habagat natin. So sa ngayon po, nararanasan po natin mga pag-ulan ay dulot lamang po ng localized thunderstorm at ito po inaasahan natin sa bandang hapon o gabi. So maghanda pa rin po yung ating mga kababayan dahil yung mga ulan po ng thunderstorm kuminsan po malalakas, malakas din po ang hangin yan. Kuminsan po nagkakaroon pa po ng hailstorm o yung pag-ulan ng yelo. At kuminsan po ay posible pa rin magkaroon dyan ng mga maliliit na ipo-ipo o tornado. So pinag-iingat po natin ating mga kababayan. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo pong i-like and i-follow itong mga social media pages ng CLTV na makikita ninyo sa inyong mga screen. At pwede rin po kayong bumisita sa aming YouTube account at CLTV36 Official at maging sa aming website, cltv36.tv. Mga kabalen, sa ngalan po ni kasamang Sonia Soto at kasamang buong puwersa ng buong CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Mag-iingat po tayo palagi. Magandang gabi po.